Nako, eto na ang sinasabi natin at pagka sumobra talaga yung pagsasalita sa harap ng media, meron talagang masasagasaan eh. Alam po nyo ngayon, lumutang na yung pagpuna at hindi pagtanggap nitong si Senator Risa Ontiveros, Senator Judge, sa impeachment na gagawin, trial laban kay Sara Duterte dito sa mga pinagsasasabi ni Attorney Reggie Tunggol. Si Attorney Tunggol ang spokesperson daw po ng impeachment court na iba ang sinasabi kaysa gusto ni Senator Ontiveros. Kaya yun ang hirap eh, mahilig sa interview eh. Lumalabas ngayon na ikaw itong si attorney ay spokesman lang ng presiding officer na Senate President. Hindi ang dating kung ano ang kanyang sinabi, yun na yung desisyon ng mga Senator Judge. Abay, naloko na. Ito, pakinggan nyo itong balitang ito. Thank you sa UNTV. Isa ito sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa. Senator Ontiveros. Nel, hindi tugma ang matagal nang sinasabi ng impeachment court presiding officer at ng tagapagsalita nito na hindi pwedeng mag-convene at gumalaw ang impeachment court hanggat hindi nagsisimula ang 20th Congress. Ito ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros na tumututol sa kamakailang sinabi ni Attorney Reggie Tunggol, ang tagapagsalita nga ng impeachment court sa huling press briefing nito noong Miyerkules. Naunang nanawagan si Senador Ontiveros na mag-convene na ngayon ang impeachment court habang hindi pa nagsisimula ang mga sesyon ng 20th Congress. Ngunit sa pahayag ni Attorney Tunggol, sinabi nito na conditional o nakadepende ang muling pagkukonvene o pagtitipon ng impeachment court. Isa rito ay kapag nakapagsumiti na ang House of Representatives ng ikalawang impormasyon na hinihingi ng naturang korte. Partikular ito sa sertipikasyon na interesado pa ang kamera na ipagpatuloy ang paglilitis sa 20th Congress. Ngunit ayon kay Ontiveros, dinidesisyonan na ng impeachment court, a spokesperson at presiding officer, sa kanilang sarili ang mga panuntunan ng naturang korte. Ani Senadora, si Attorney Tunggol ay may karapatang magsalita sa sarili nitong kapasidad, ngunit hindi anya nito sinasalamin ang boses ng Senado. Binigyan diin ni Ontiveros. Yan na, matindi. Hindi sumasalamin sa buong Senado o lahat ng mga Senator Judges ang sinasabi ni Attorney Tunggol. Naku, naloko na. Para saan pa yan? Bali, wala na yan. Kasi si Escudero po ang kumuha dyan kay attorney bilang tagapagsalita, spokesperson ng impeachment court. Ay, ang problema, alam nyo, ang mga Senator Judges, may mga sarili po yan na pananaw at kanilang paninindigan. Pag inunahan ng spokesperson ang mga pwedeng mangyari at mga plano nang walang pagkukonsulta sa mga individual senador, sasabit at sasabit talaga. Nakita niya doon sa Kongreso, iba, yung prosecution team at yung kanyang spokesman na si Attorney Bukoy, nagkakasundo. Kasi hindi pinangungunahan ni Attorney Bukoy ang diskarte at plano ng prosecution team. Lagi lang sinasabi niya na ito ang kailang plano at ginagawa, pero subject for approval, subject for review. Yan lagi ang sinasabi. Hindi sinasabi ni Attorney Bukoy na ito yung gagawin ng prosecution. Ang kanyang papel bilang tagapagsalita ay ihayag lang yung mga kung ano ang nangyayari at ano ang plano. Ito kasi si Attorney Tunggol ang sinasabi, parang sigurado siya na yun ang dapat gawin. Sandali, delikado talaga yan. Kahit sa korte, ang clerk of court, pag nagsalita, ang sinasabi lang noon ay kung ano yung desisyon ng husgado. Pero itong si Attorney Tunggol, sa pagharap sa media, nasusubuan siya ng maraming mga tanong ng media na hindi na niya trabaho, sinasagot pa niya. Sa akin pong observation, kasi lagi ako nakamonitor sa mga press conference na itong mga abogadong ito ang kanyang style ay parang ang feeling niya bilang abogado, alam niya. Hindi niya alam na itong impeachment, Senator Judges, ito ay mga politiko. Political, technical,
hindi pure legal ang impeachment. Kaya ang lahat ng senador ay merong independent-minded, merong independent na desisyon, prinsipyo, at saka paniniwala. Kaya pagka talaga ang spokesman ay mahilig talagang sumagot sa mga speculation na tanong, sa pantaha, sasabit at sasabit. So hindi naman tayo nagmamagaling. Attorney, ingat ka. Kasi hindi lang si Ontiveros ang siguradong iyong makakabangga dyan at pupuna sa'yo. Dahil inuulit ko, 24 senador, iyahan ay lahat may karapatan. Pero pag nagsalita ka na parang ang dating mo, yun ang mangyayari, yun ang dapat gawin. Kukontrahin ka ng mga senador. Hindi ho pwedeng ganun yan. Pangalawa, lalo pa identify ka kay Escudero na ngayon inuuga-uga ang upuan. Gusto nga siyang palitan ng mga veteranong senador kasi may pagkadiktador daw ang leadership. Kaya Atty. Tonggol, ingat ka. Kahit na ikaw ay nagpapakilalang trial lawyer or bihasa ka sa mga kaso, pero iba ang impeachment. At iba rin ang trial kaysa sa spokesperson. Paalala lang, mahirap, masarap ang spokesperson. Sisikat ka dahil pinag-uusapan ka, sisikat ka dahil lagi ka nasa media, pero pagka nakita ng mga senador na sinasabi mo ay hindi kanilang posisyon, ang sinasabi mo ay malayo sa kanilang paniniwala, may problema ka, attorney. Kasi impeachment court ka bilang tagapagsalita. Hindi ka tagapagsalita ng buong senador o ng lahat ng senador. Iba ang spokesman ng individual senador. Iba ang spokesman ng Senado. Iba rin ang spokesman ng impeachment court. Ikaw yun. Yun lang ang trabaho mo. Spokesman ka lang ng impeachment court. Mahirap yan. Sasabit ka talaga. Ako ay nag-cover sa Kongreso at Senado nung ako'y reporter pa. Mayroon pong sobrang kalayaan ang bawat senador. Hindi mo talaga pwedeng pangunahan sila. Hindi mo sila pwedeng utusan. Higit sa lahat, hindi mo rin sila pwedeng pakialaman ko ng idea. Sasabit ka, attorney. Ingat lang. Baka sa halip na sumikat ka, ay mapahiya ka lang sa mga senador na mayroong tapang, talino, may mga sungay na, politiko yan, national position yan, national na mga opisyal yan. Hindi yan talaga magpapatalo kahit abogado ka pa, kahit hindi abogado yung ibang senador. I tell you, yan po ang mangyayari. Kaya ingat lang. Kailangan sumunod ka lang. Pakiramdaman mo ang 24 senador. Huwag mong pakiramdaman si Escudero lang. Kasi ang tingin sa kanya ng kapwa senador, dictator na, dictator leadership. Ayaw na nga nila yun eh. Gusto nga siyang palitan eh. Baka hindi mo alam yun. Paalala lang. Please like and share, subscribe, and follow sa ating mga pinag-uusapan dito.